Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon confirms that Vice President Sara Duterte filed her formal reply to the 2 impeachment complaints lodged against her before the House of Representatives Committee on Justice. Ridon, member of the panel, confirmed to reporters on Monday that Duterte submitted her reply at 4:30 in the afternoon. Okay maliwanag mga tol. Sumagot si Vice President Sara Duterte, kaya yung pinag-uusapan po natin kanina na posibilidad ngayong buwan po na ito ay hindi na mangyayari sapagkat bibigyan ngayon ng pagkakataon ang complainant naman ng 3 araw para po sumagot dito po sa naging reply ng kampo ni Sara Duterte at bibigyan muli ng 3 araw ang kampo naman ni Sara Duterte para po sa tinatawag nilang rejoinder. Sagutan po ito. Ngayon pong alas 5 ng hapon, ang deadline ng pagsagot nitong pong kampo ni Sara Duterte kaugnay po ng impeachment case laban po sa kanya. But mukhang hindi po yan inavail na ng kampo ni Sara Duterte. Ano po ba ang mga mangyayari dahil po sa hindi po nila pagtugon? Pero kung meron palang impormasyon na tumugon sila, hindi pa po natin nakakalap yan. But as of now, sa atin pong pangangalap ng mga balita, hindi po tumugon si Vice President Sara Duterte kaugnay po ng mga reklamo na impeachment laban po sa kanya. Pero lagyan po natin ng konteksto, a little backgrounder muna tayo dito mga tol. Si Vice President Sara Duterte, or should I say, President wannabe. Kasi ang aksyon at pananalita po nito ngayon, mistulang presidente na eh. Siya po ay unang na-impeach sa kasaysayan po ng Pilipinas, partikular sa Office of the Vice President, noong February 5, 2025. Subalit, kinatigan po ng Korte Suprema ang kanilang argumento at idineklara po ng Korte Suprema na ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte last year ay unconstitutional for violation of due process and the right of her to speedy trial, no? Hindi ko na po ididetalye kung ano po ang mga particulars sa mga sa desisyon na yon ng Korte Suprema, and fast forward po tayo noong February 2, 2026, 2 impeachment complaint po ang inihain ng grupong Makabayan Black at saka ng civil society group na Tindig Pilipinas. At noong February 6, sa pangunguna naman po ng mga religious leaders, partikular ito pong si Attorney Amando Legutan, inihain po ang ikatlong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At noong February 18, sa pangunguna po ni Attorney Nathaniel Cabrera, ay inihain po ang ika-4 na impeachment complaint laban po kay Sara Duterte sa House of Representatives. Ang nangyari, iyan po ay inirefer sa Committee on Justice sa HOR at dininig noong March 2 ang kauna-unahang pagdinig sa mga reklamo po dito kay Vice President Sara Duterte. Una, para po idetermina ang sufficiency in form. At sa araw po na yon, unanimous ang naging desisyon ng members of the committee na sufficient in form ang lahat po ng mga impeachment complaint, ang 2 impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Bakit 2 lamang po? Sapagkat nung araw din pong iyon, ang impeachment complaint number 1 ay isinet aside po ng Committee on Justice sa botong 22 against 10, kung hindi ako nagkakamali sa bilang po natin. Samantala, yung impeachment complaint number 2 ay winidraw po ng mga nagrereklamo. At ang kanila pong layunin na lamang ay suportahan ang impeachment complaint number 3. At doon na nga po, nag-proceed ang hearing at eventually dineklara po ang impeachment complaint number 3 and number 4 as sufficient in form with a unanimous vote. At the following day, March 3 at saka March 4, ito po yung determination ng sufficiency in substance kaugnay po ng mga natitirang impeachment complaint, at ito po yung number 3 at number 4. And no March 4, with the votes of 54 against 1, ang nag-iisa pong kumampi kay Sara Duterte para po hindi madeklarang sufficient in substance ay ang bastos na kongresista na si
Congressman Jesus Bong Suntay. Talo ang grupo na sumusuporta kay Sara Duterte sapagkat nung araw po na yung kinakitaan ng sufficiency in substance ang reklamo po laban sa kanya. By the way, I forgot nabanggitin na ang nag-endorso po sa impeachment complaint number 3 ay ito pong si Congresswoman ng mamamayang Liberal Party List, Leila de Lima, at yung impeachment complaint number 4 naman ay sina Representative Paulo Ortega at Bienvenido Abante Jr. At balik po tayo doon po sa decision na 54 against 1 at after that, the following day, naglabas po ng notice ang House of Representatives para po sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Thus, this is our topic, mga tol. At ngayon nga po sa oras po na ito, sa huli po natin na pag-alaman na balita, hindi po nagsumite ng sagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ano po ang mangyayari sa naging aksyon po na yan ni Vice President Sara Duterte? All of this, mga tol, is procedural in nature. No? The right of her to answer dito po sa complaint ay kanya pong winave kung talagang wala pong naging pagsagot ngayong araw po na ito. At dahil po diyan, ayon po kay Congressman Joel Chua, basahin po natin ang balita mula po sa DZMM o M Teleradyo. Mas mabilis na uusad ang impeachment proceedings kung hindi sasagot ang inirereklamong si Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na didiretso na ang House Committee on Justice sa pagtukoy kung may sufficient grounds for impeachment ang reklamo kung hindi sasagot si Duterte na hinihintay ang tugon ngayong araw po na ito. At 5:13 in the afternoon na po, Philippine time, wala po tayong nabalitang tumugon ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Mayroon nga pong parang sarcasm post dito. Ito pong si Attorney Jesus Palsis, mga tol. Damn if you do, damn if you don't, sabi niya. No? Basahin po natin yung post ni Attorney Jesus Palsis. At meron akong isisingit pala, out of topic tayo, maya-maya ng bahagya. To. Sara Duterte has only until 5 p.m. to submit an answer to the impeachment complaint filed against her. If she doesn't file one, Congressman Terry Ridon said, mas bibilis ang proseso kung hindi siya mag-file. Damned if you do, damned if you don't. Sabay tawa. Ito pong si Attorney Jesus Palsis. Pero itong mga tol, maisingit ko lang at nalulungkot ako sa nakita ko po na ito. Una, nagpapasalamat ako, out of topic ito mga tol, segue tayo ng bahagya. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagpahatid ng tulong sa estudyante ko na nasunugan, 10 ng kanilang buong pamilya at mga kapitbahay sa Barangay Pinyahan, diyan po sa Quezon City, sa Naiya Road in particular. At kilala nyo na kung sino-sino po kayo. Lubos na nagpapasalamat ang estudyante ko na yon sa inyo pong mga financial assistance. Pero hindi pa po doon natatapos yung kanilang pagsubok. No? At kanina, sa pagbabaka sakali na kahit paano matutulungan po sila ng isang politiko, alas 5 pa lamang ng umaga, sila po'y pumila na para sa ayuda. Ngunit ano po ang nangyari? Nakakahabag po ang video na ito, mga tol. Panoorin po ninyo. Lagyan natin na audio. Ayan. Oh, I'm sorry, walang audio. Ulitin natin, ha? Ito. Bakit walang audio? Ito yung pinilaan ng mga tao kanina. 7 oras mula umaga hanggang ganong oras. Tanghali. Tingnan nyo. Ayun o. Ganyan o. May karton. Ayun o, may karton o. Walang laman yan o. Ay, tangina, may karton. Pupal. Ayun o, may karton o. Tangina, karton o. Grabe mga tol, ano? Yung ayuda para lamang mapalabas na puno po yung balde ay siningitan po ng karton sa ilalim.
Puno nga naman yung balde kasi lahat po ng mga ayuda nandoon po sa ibabaw, no? At malalaman natin kung sino po ang nagbahagi ng ayuda na yan sa pamamagitan po ng teksto dito nitong si Attorney Jesus Palsis. Basahin ko po. Breaking news. Mga biktima ng sunog sa Naiya Road, Barangay Pinyahan, binash ang binigay ni Senator Bongo na balding may food facts dahil akala nila punong-puno yung balde, yung pala may karton na pampakapal at onti lang pala yung laman. O may budol-budol gang pala. Yan ang number 1 senator last year. Akala ko tatay mong karton lang yun pala at pati ayuda mo karton. Gapang ang malas at sakit. Hashtag Duterte Palpak. Hashtag Cartoon Network. At kinumpirma ko yan mga tol. Sabi ko baka fake news lang ito, gawa-gawang video. Tinanong ko kay tol. Sabi ko tol, totoo ba ito? Ang sagot po nung estudyante ko, Sir, grabe, totoo po yan. Nakakasama ng loob yung mga pumila 5 in the morning pa lang, nakapila. Tapos, pinarami yung tao hanggang sa naging crowded ang area. Dahil may inaantay ata na politiko, tapos namigay sila, magtatanghali na. At may mga nahimatay pa. Nasugatan pa po mama ko sa pila na yan, sir. Ang sakit, parang ginagawa nilang kaawa-awa ang mga kalugar ko. Sobrang nakakasama na ng loob yung ibang pinagagagawa sa amin dito, sir. Nakakahabag talaga mga tol. Sapagkat sila po ay mga kapwa natin Pilipino na namumuhay ng marangal, unfortunately nasunugan sa paghahangad po nila na makabangon muli, nagbaka sakali sila dito sa tulong o ayuda ng politiko na pinangalanan po ni Attorney Jesus Palsis na si Senator Bongo. Tapos, ganito po yung nangyari. Ulitin ko lamang po Ito yung pinilaan ng mga tao kanina. Itong oras, mula umaga hanggang ganong oras. Tanghali. Tingnan nyo. Ayun o, ganyan o. May karton. Ayun o, may karton o. Laman yan o. 1 kilong bigas, ilang pirasong noodles, 3, 5 pirasong delata, sa ilalim ay karton. No? Bakit hindi na lang nilagay sa plastic? Kung talagang yun lang ang kayang ibigay ng opisina ni Senator Bongo, sana hindi naman ginanito yung tao. Sana mapakinggan natin ang tugon dito ni Senator Bongo. Baka hindi niya naman po alam ito. Baka ang mga tumirada nito, mga staff niya naman. Kaya hangad natin ang panig, in fairness, para kay Senator Bongo. No, bibigyan natin sila ng pagkakataon na magpaliwanag dito. Hindi sa ating programa kung hindi sa mainstream media. Sagutin po ni Senator Bongo ang issue na ito dahil isa po itong parang pagbababa sa dangal, no, ng ating mga kababayan. Nasunugan na po. Sabi nga nila, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Sunog lahat ng mga ari-arian ng mga tao na ito. Kaya babalik ako doon sa sinabi ko kanina, muli akong nagpapasalamat sa lahat ng mga naghandog ng tulong sa aking estudyante at sa kanyang pamilya. Maraming salamat sa inyong mga tol. Ngayon, balik tayo dito sa topic po natin na pinag-uusapan. Instead na sumagot ito pong si Vice President Sara Duterte, nakakalimutan ko lagi, the President wannabe, ito pa po ang kanyang naging tugon sa araw po na ito. March 16, 2026. Ayon po sa balita ng News 5, law benders, pinuna ni Vice President Sara Duterte ang umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan at pagbaluktot sa batas ng ilang miyembro ng Kamara. Wow! Binabaluktot daw ng ilang miyembro ng Kamara ang batas. Reaksyon niya ito sa pahayag ni Bicol Saro Representative Terry Ridon na posibleng ipasupwena ang tax at business records ng asawa ng bise na si Man Scarpio sa impeachment proceedings sa Kamara. At panonoorin natin syempre yung naging interview last Saturday kay Congressman Terry Ridon. But before that, meron pong interview kanina kay Congressman Chel Jokno, no? At ito muna ang unahin po natin, saka
yung interview din kay Terry Ridon kanina. Nasaan na yung ito. Unahin muna natin to kay Chel Jokno, mga tol. No, in terms of the process being isolated, I'm talking about holding people accountable. Let's shift to the vice president and the impeachment proceedings against her. I understand that today is the day, the deadline for the vice president to give her reply. What is your reading, Congressman? Will you hear? Will the people hear? Will the House Committee on Justice hear from the vice president today? I've been hearing different answers to that question, and I myself won't know until probably the close of the day whether she will file or not. But to me, in any event, that is really her call, and the Committee on Justice will act accordingly depending on its role in this chess game. Once she files or gets the silent answer, then we will proceed to the next stage of the impeachment case. The proceedings in the 20th Congress compared to the 19th, very different, as you know. In terms of the process being isolated from politics and the wheelings and dealings in the House of Representatives, what have you been observing, Congressman Diokno? The coming hearings should be of great interest to the people, because this is one of the few times that the Committee on Justice will actually reach the stage of examining the evidence. And if you recall, for example, when the impeachment cases against the president were done by the committee, they didn't reach this stage. Now we are at after whether the answer is filed or not. The next phase will be a determination whether there's sufficient cause to proceed, and after that there will be examination of the evidence. And I think that's what the people have been waiting for since last year. So magkaalaman na to see kung ano pa talaga yung nandiyan. Ayan magkaalaman na. Sufficient in ground na ang pag-uusapan po dito, mga tol. Medyo hindi maganda yung audio nitong si Congressman Jokno, kaya itigil na po natin yan. Pero simple lang naman yung pinapaliwanag niya po dyan na sa mga nakaraang proseso ay hindi pa po ito nangyari. Kadalasan kasi ang naging impeachment ng mga na-impeach sa House of Representatives ay doon po sa ikalawang mode of impeachment, having 1/3 of the signatures ng mga kongresista ay sapat na para iakyat sa Senado. Pero dahil nga po sa naging desisyon ng Korte Suprema, hindi na po nangyari yon, at yung first mode na ang inobserve ngayon sa House of Representatives sa mga nakikita po nating proseso sa ngayon. At dahil po dyan, ito po yung pros, no? Na akala natin noon magiging mahirap para sa mga naghahangad ng pananagutan ang impeachment sa isang impeachable officer. Pero hindi po. Ang nangyari, mas mapapaaga pa nga sa harapan ng publiko na makikita yung mga potensyal na ebidensya na ilalatag po ng mga complainant. Kasi before, ito ay mangyayari lamang sa Senado Kaya disadvantage ngayon ito para sa kampo ni Sara Duterte. Akala nila pabor na yung nangyari dahil sa desisyon ng Korte Suprema, but hindi po ganun yung nangyari. Mas napaaga pa. Hindi nila kontrolado ang House of Representatives. Unlike sa Senado na marami pong mga senador dyan, ang pabor para kay Sara Duterte. Kaya yung pagbubukas ng mga ebidensya ay maaaring hindi mangyari katulad nung mga nakalipas na panahon, in particular sa naging impeachment kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, na hindi pinayagan yung envelope na mabuksan ng prosecution. Pero dito, dahil nga po sumusunod na ang House of Representatives, sa Committee on Justice pa lamang, magkakaroon na ng sulyap ang taong bayan kung ano-ano ba ang mga ebidensya laban po kay Vice President Sara Duterte na hindi nila kayang pigilan. Lalong-lalo na ito, sinasabi po sa House of Representatives, partikular nitong si Congressman Terry Ridon, kaya po siya tinira ni Vice President, partikular ngayong araw na ito, special mention si Congressman Terry Ridon, o hindi man minention, sa balita lamang siya minention, na nakikita natin ngayon, sabi ni Sara Duterte, yung iilan sa members sa House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan.
lumalabas na para silang law benders. No, kasi ang tinutukoy po niya rito siguro ay yung pagsupwena po ng Committee on Justice sa mga documents na may kaugnayan po sa ebidensyang hawak po nila. No? At dito pakinggan po natin ang naging interview kay Congressman Terry Ridon kanina lamang ni Rapi Tima. Sa punto ito, kausapin natin si House Justice Committee Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, maraming salamat sa pag-imbita. May abiso na po ba ang kampo ni Vice President Duterte kung maghahain sila ng tugon sa impeachment complaints ngayong araw? Wala pa ho, inaantay pa rin ho namin hanggang sa pagtatapos ng araw po na ito. Yung po ang answer po ni Vice President Sara Duterte. Mapapat naman ho yung panahon. May panahon po makapagsumite ng sagot ang kampo po ni Vice President Sara Duterte. Maghahain po ba siya ng tugon o hindi ngayong araw? Ano pong susunod na hakbang ng Kamara kaugnay sa impeachment complaints? Pagka nag-submit po siya ng answer, ngayong araw po na ito, bibigyan po ng pagkakataon yung mga complainants, endorsers, na makapagbigay po ng reply at ang BC po ay bibigyan po ng pagkakataon na magkaroon po ng rejoinder. No? So ang tinitignan po na ating date ng pagpupulong po patungkol dito ay April 8. No? Pero pagka hindi ho nagbigay ng tugon or answer, ang Vice President, pwede ho magsimula po yung proceedings ng impeachment as early as this week po, March 18. Gaano po ba kahalaga para sa inyong mga miyembro ng komite na magsumite ng tugon ang Vice President tungkol dun sa kanyang kaso? Basta totoo, karapatan po ng Vice President na sumagot o hindi. Doon po sa impeachment complaints no, na inihain po laban sa kanya. So, choice po niya yun. Kung siya po ay sasagot o hindi po sasagot. So, we will proceed depending po on what she will do today. Pero mas mainam po na marinig yung kanyang panig dahil baka may mga hindi pa narinig tungkol sa isyong ito. Tama naman po yun. Pero in the event that she does, sir, she will have waived her right to provide her defenses po doon po sa impeachment complaints. Opo. Pakipaliwanag nga po ba, ano po ba yung posibleng conflict of interest patungkol dun sa kanyang mga abogado? Pagpaliwanag nga po kasi sinasabi ng BC first time daw niya marinig ito. Wala, totoo, hindi ko ordinaryong mga abogado. Ito po nga si Mr. Michael Powa at si Mr. Reynold Monsayak. No? Si Mr. Monsayak ko, binanggit po siya ni Secretary Gloria Mercado doon sa usapin po ng debt and procurement. No? For context mga tol, ito po yung issue na nire-raise ng marami ngayon. Na yung dalawa sa 16 na abogado nitong si Sara Duterte sa kanyang impeachment complaint na kinakaharap ay mismong sangkot di umano sa alleged misappropriations ng confidential funds. Kaya ayon po dito kay Congressman Terry Ridon, merong conflict of interest dito. At hindi siya naniniwala na pwedeng gamitin nitong dalawang abogado na si Attorney Raymond Monsayak at Attorney Michael Powa ang client-lawyer relationship or privilege communication. No? Kaya ang gagawin po nila rito ay magkakaroon lamang ng motion para po hindi payagan. No? At yan po ang aabangan natin sa pagdinig syempre ng Committee on Justice. Tuloy po natin pakinggan ito pong pahayag ni Congressman Terry Ridon. In previous proceedings, at I think nababanggit din po siya doon sa affidavit ni Mr. Madriaga relating doon sa Attorney Ryan Kilala, na I think colleague po niya sa law school. No? So, I think meron pong relevancy yan doon sa iba't ibang mga usapin na pinag-usapan. And we don't want the situation in which ito pong dalawang mga abogado po na ito, na matataas opisyal ng OVP at DepEd, nasasabihin mo nila, we cannot speak because of lawyer-client privilege. No? So, hindi mo namin papayagan po yung ganun pong mga sagot sa amin po komite. So sa pagsagot po sila at pwedeng gawin nilang depensa yon dahil kumbaga alam nila yung posibleng alam nila yung mga nangyari sa loob ng OVP at pwedeng tumanggi silang sumagot. Yun lang po ang dahilan. Well, mabigat yung dahilan yun kasi syempre talaga ho kailangan nilang sumagot doon sa mga bagay relating to their actual work in the Department of Education
and the office of the Vice President. So, kailangan sagutin, for example, ni Mr. Bonsayak, kung talaga ba halimbawa na nag-influence siya doon sa procurement process na binabanggit po ni Yusek Gloria Mercado. No? So, yan po yung mga particular na to. And he cannot hide behind yung po lawyer-client confidentiality. No? So, yun po, and yung gagawin natin dyan, I think there will be a motion and to reject yung pong entry of appearance nito pong dalawang abogado na ito. And anyway, meron pa naman ng 14 defense lawyers, no, na natitira na wala pong problema humarap po bilang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Okay, ngayon puntahan po natin yung naging interview sa kanya. Mas komprehensibo po kasi ito noong Saturday, no? Ito, sa isang press conference, marami pong mga sinagot dito si Congressman Ridon kaugnay po ng kinakaharap na impeachment complaint nitong si Sara Duterte President wannabe. Pakinggan po natin ito mga tol. Punta natin yung impeachment case against Bibi Sara. Ano yung development sa Committee on Justice? At what can the public expect from the 60-day na period na deliberate ang Committee on Justice? Well, siguro, bago natin pasukin yung proseso, no? Very important po na maglinaw doon sa remarks ni Vice President Sara Duterte na una, imbis mo na dapat yung krisis sa langis yung po kinakaharap ng Kongreso at ng gobyerno po ito, ay yung impeachment daw po na pangalawang Pangulo ang inatupad ng Kongreso at ng pamahalaan. Katulad na binanggit ko kanina, hindi po yung totoo. Kaya po nga mag-undertake na economic relief at accountability measures na Kongreso all at the same time. So, ibig sabihin, in the same week na pinag-usapan ho yung economic relief through suspension of excise taxes on petroleum products, tumatakbo po yung proseso ng po impeachment ng ating pong Pangulo, ng ating pong pangalawang Pangulo. So, at the moment, By the way, maisingit ko lang ito may humahamon kay Sara Duterte President wannabe ng isang debate, no? Sino po siya? Ang rising political vlogger na si Lovely Granada, no? Sa balita po ng Bilyonaryo News Channel kanina ay ito po yung nakasaad. Hinahamon niya ito pong si Sara Duterte, yan, sa isang debate. A Mindanao-based political blogger who gained a following for criticizing pro-Duterte narratives online has challenged Vice President Sara Duterte to a public debate on key national issues, including the war on drugs, political dynasties, and the country's direction of governance. Pero siyempre, may paglilinaw dyan itong si Lovely Granada sa kanyang Facebook page. Ipinost niya po at nilinaw niya na hindi naman siya daw ang unang naghamon. Kasi lagi daw po siyang hinahamon ng mga Duterte supporter sa isang debate. Kaya para sa kanya, wala namang bearing yung mga yon. Kaya ang hinamon niya, si Sara Duterte na mismo. Basahin ko po yung kanyang post. Kaugnay po niyan. Sabi niya, "Let's set the record straight. Hindi ako na unang mag-challenge ng debate. DDS vloggers ang panay challenge sa akin as if entitled sila sa oras ko. So my response, I challenge the BP instead. Para one time na kayo ang panay sundot pero pinatulan galit. Mga pakno." Anong ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Anyway, naisingit ko lamang kasi may mga nangangatwiran dito. Di parating nyo na lamang kay Sara Duterte na may humahamon po sa kanya ng debate. At tingnan natin kung papalagan niya kung ano mangyayari pag pinalagan niya naman. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito mga tol. Yan. Antay po ng House Committee on Justice, yun pong answer ng pangalawang Pangulo. So I think she has until this weekend and until Monday to submit her answer to the House Committee on Justice. So antayin po namin yon at the end of office hours ng Lunes, and then we will have to decide kung ano po yung next step. So in the event that the Vice President submits her answer, yung pong endorses complainants will be given an opportunity to reply, and the Vice President will be given an opportunity to do a rejoinder. No? So yung pong determination of sufficiency in grounds will be taken up, and hearing proper will proceed I think around April 8, if that is the timeline, in the event that
the Vice President responds. In the event po that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated. So, ibig sabihin, I think as early as the final weeks of this month, pwede po nga mag-proceed na po to a determination of sufficiency in grounds. Oh, yan after ng Holy Week, mga tol. Sa mga Roman Catholic dyan, next week na yata yung Holy Week, di ba? After po nun, bago matapos ang buwan na ito, considering kung talagang wala pong final na sagot, ito pong, baka kasi na-late lamang yung balita Pero assuming na wala ngang final na reply ito pong kampo ni Sara Duterte, ngayong buwan po na ito magsisimula o magpapatuloy yung third step. Ito po yung determination ng sufficiency in ground naman. Sa madaling paliwanag, aalamin lamang kung may sapat na ebidensya, pero hindi pa titingnan yung mga particulars ng ebidensya. Aalamin lamang kung may sapat na ebidensya para po mag-proceed sa susunod na deliberasyon and eventually, syempre, sa pagboto ng mga kongresista kung ito po ba'y aakyat sa Senado o sa impeachment court. Kinakailangan, by the way, ng 1/3 ng pirma ng mga kongresista o pagsang-ayon po nila para po umakyat po ito sa Senado. Pero sa ibinalita ng politico.com.ph, ang ating kasalukuyang majority leader na si Congressman Sandro Marcos allegedly ay nakakuha na po ng hindi bababa sa 200 pirma mula po sa mga kongresista. Kaya parang ang nangyayari na lamang dito, mga tol, procedural, no? Sinusunod na lamang yung proseso, pero parang alam na po natin kung ano po yung magiging konklusyon dito po sa House of Representatives. At to make it short, I believe sa ikalawang pagkakataon sa kasaysayan po ng Pilipinas at sa Office of the Vice President, meron pong Vice Presidente ang 2 beses na impeach sa House of Representatives. At sino yon? Si Sara Duterte, President wannabe. And we can proceed to yung hearing proper na po. So, hindi naabot ng 10 days yung time given to VP to respond. Matatapos na po yung 10 days by this weekend. So, our expectation is that she will respond and she will submit it by Monday kasi wala naman na po pasok po yung Kongreso ngayong weekend. So, hopefully by Monday, the answer will be submitted to Congress, to the House Committee on Justice. Very important din po before proceeding, to clarify po on the remarks also of the Vice President that Congress is undertaking a fishing expedition relating to her impeachment. Hindi rin po ito totoo. Kasi a fishing expedition presupposes an absolute absence of documentation before proceeding with any impeachment. Hindi po ito totoo. No? So, sa totoo lang, even if we don't undertake subpoenas, the impeachment proceeding against the Vice President will in fact proceed. It is essentially complete. Kasi Naririnig ninyo? Para sa mga supporter ni Sara Duterte na naniniwala na fishing expedition ito, kahit walang supwena, magpapatuloy ang impeachment case laban kay Sara Duterte. Ang paliwanag nga po ng ilang kongresista dito, mas palalakasin lamang yung magiging basihan para magpatuloy ang impeachment proceedings dito kay Sara Duterte. Pero kung hindi po mangyayari na magkaroon ng supwena, still, I believe may impeach pa rin itong si Sara Duterte, katulad po ng sinasabi po dito ni Ridon na magpapatuloy ang impeachment proceedings laban po kay Sara Duterte. Kasi what do we have today? We have the full reports on confidential funds. We have the video recording of the threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker. We have copies of the SALN of the Vice President. We have the affidavit of Mr. Mariaga relating to his role as a bagman of the Vice President. So, ibig sabihin, ito po mga pinapasapina ng mga House members ay bahagi na po ng pagdadagdag ng mga dokumento. And more importantly, yung po mga hinihingi, bank accounts, anti-money laundering accounts and reports. Ito po ay mga bagay that can only be requested for in the course of impeachment proceedings. Kasi po, these are within the exemptions of the Bank Secrecy Law. So, ibig sabihin, the complainants endorsers actually won't be able to get copies of these confidential documents without actual impeachment proceedings commencing. So, talagang tama lang po yung timing na dito po ilulunsad ito pong mga subpoenas na ito. And
more importantly, at ito po yung hindi binanggit ni Congressman Jocto sa kanyang motion for subpoena and to secure Mr. Madriaga, we will not just be doing a subpoena on the salins and back transactions of Vice President Duterte and Attorney Manscarpio. We will also undertake subpoenas on the income tax returns of the couple, income tax returns, VAT returns, and set registration documents of all the businesses that have been listed in the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. Ano po yung relevancy nito po requesting po of these documents? Again, in the proceedings in the House Justice Committee, nakita mo natin, the Vice President had a SALN of 18 million in 2008, but the 2007 SALN was around 7 million. The 2024 SALN was 88 million. Oh. Net worth, no? The cumulative salary. Okay, nagkaroon ng pagbabago mga tol. Breaking news po ito. Salamat sa nag-send sa atin, tol. Salamat sa iyo. At ito na nga po, no? Babasahin ko po yung pinaka-latest na balita kaugnay po ng ating pinag-uusapan. At ito, no? Sabi po dito sa Inquirer.net, 5 minuto pa lamang ang nakakalipas. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon confirms that Vice President Sara Duterte filed her formal reply to the 2 impeachment complaints lodged against her before the House of Representatives Committee on Justice. Ridon, member of the panel, confirmed to reporters on Monday that Duterte submitted her reply at 4:30 in the afternoon. Okay maliwanag mga tol. Sumagot si Vice President Sara Duterte, kaya yung pinag-uusapan po natin kanina na posibilidad ngayong buwan po na ito ay hindi na mangyayari sapagkat bibigyan ngayon ng pagkakataon ang complainant naman ng 3 araw para po sumagot dito po sa naging reply ng kampo ni Sara Duterte at bibigyan muli ng 3 araw ang kampo ni Sara Duterte para po sa tinatawag nilang rejoinder. Sagutan po ito. Pero ang pinakamahalaga dito, ano kaya ang nilalaman ng sagot nito pong si Sara Duterte sa reklamo laban sa kanya? Yan ang hindi pa natin alam sa ngayon Kaya tuloy lang muna tayo sa pakikinig dito po kay Congressman Ridon. Of the Vice President from 2007 to 2024 would amount to around 30 to 40 million in total from 07 to 24. So what needs to be explained by the Vice President is the gap between 30 to 40 million and the 88 million net worth that has been submitted in 2024. So saan po yun mapapaliwanag? May papaliwanag po ito doon sa sinasabi po nila other lawful income, which was taken from what? From law practice and from yung po mga business interests that have been listed in that SALN. So, ibig sabihin, yung 50 million po should be produced by these business interests, by these professional interests. No? And from our computations po, ang dapat po natin makita dito, in the course of proceedings, a revenue over 17 years of around 200 million to 400 million para mailuwal po natin yung 50 million na gap between yung 30 to 40 million cumulative salary and yung 88 million na net worth in 2024. Naku po, no? Ill-gotten wealth ang pinag-uusapan dito, mga tol. Pero katulad po nung basa po natin sa balita, again, bilang pagtatapos sa live stream po natin, kumpirmado na sumagot, no? Akala natin hindi nasasagot, pero sumagot. Siguro napag-isip-isip nila pag hindi sumagot, mas mapapabilis ang proseso. Sumagot, uulitin lamang po natin Tama yung nasa thumbnail natin. Kasi ako po yung nalilito, kaya nakalagay po sa title natin, hindi sinagot ang notice. Pero sa thumbnail natin, sinagot ang notice. At least, wala tayong naging pagkukulang. Either way, pwede natin pag-usapan. Muli, pinapaalam po natin sa lahat ng ating mga manunood na sumagot ang kampo ni Sara Duterte sa notice ng Justice Committee. At ano ang mga susunod na proseso dyan? Bibigyan naman muli ng 3 araw ang mga complainant para po sagutin yung reply ni Sara Duterte
and thereafter, another 3 days para po sa kampo naman ni Sara Duterte. O yan muna ang update sa kasalukuyang pagharap o kinakaharap na impeachment complaint nitong si Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. At shout out po sa lahat po ng ating mga manonood na patuloy pong sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Kung hindi po kayo DDS, kung hindi po kayo Duterte supporter, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-like at kung pwede i-share nyo na rin po ito pong ating live stream. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.